sa ating panalangin. Papaunahan natin si Dati ng klase, Miss Jessa. Lord, maraming salamat po dahil nandito po kami sa ating sinahan ng magkakaya ng Miss Rose. Nawa po kayo pagdari po kami magbibilan sa kanyang pagtuturo at makakapit po natin dito sa araw. Magandang hapon, grade 10, Aminado. Magandang hapon din po, Ginoong Agustin. Bago magsiupo, pulutin muna ang mga kalat na nasa ilalim ng iyong bangkuan, kung saan ang electric fan, kung saan ang bintana, upang maging maayos ang kalakayan natin ngayong hapon. Tinatawagan ko ang sarili mo sa sekretary ng klase upang iunad sa akin kung may lumiban ba ngayong araw. Mahusay, ikinagagalak ko rin na walang lumiban ngayong araw sa aking klase. Alam ko naman na ang lahat ng Little Aguinaldo ay nanonood ng balita sa kanilang tahanan sa anumang plataforma, telebisyon man yan, radyo o social media. Sino ang maaaring magbigay ng kanyang napanood na balita ditong nakaraang gabi? Yes, Joel? Sir, akin na pinapanood na nagkaroon po ng sila sa LSP po na kung saan po. Dalawang college building ang nakapito na isang college of education at college of arts and sciences na kung saan kuha ko nagkaroon ng sinagawa ng pasabog sa laboratory ng isang room sa art and sciences na kung saan sa pag-responde po ng firefighters nahawin na po sila or nag-responde po sila ng mga taong naapektuhan. Ayan, maraming salamat, Joel. Dahil ngayong panahon ng Marso ay panahon na naman ng ulo. Tama? Kaya mag-iingat ang bawat isa sa atin. Ngayon, upang alamin natin kung may natutunan ba sa nakaraang talakayan, magkakaroon tayo ng isang balik-aral na tatawagin natin Tagisan ng mga bobo. Pakibasa ang panutot ng sabay-sabay. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang maikling balik-aral. Hahatiin ko kayo sa 3 na pangkat. Babasahin ko ang bawat tanong at inyong itataas ang tamang letra sa tanong na aking babanggitin. Ito ang pangkat 1 hanggang kay Rapa. Ito ang pangkat 2 hanggang kay Balahadja. Pangkat 3 mula kay Kayla hanggang kay Aizor. Malinaw? Handa na ba ang written Aguinaldo? Okay, para sa unang katanungan, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa proseso ng pag-alam at pagsusuri sa mga pangalan na maaaring magdulot ng kalamidad? A. Pagtataya ng kahinaan at kakulangan. Letter B. Pagtataya ng kapasidad. Letter C. Pagtataya ng panganib. At letter D. Pagtataya ng peligro. Itaas ang kasagutan. Ang tamang sagot ay letter para sa pangkat 1. Kakuha ng tig-isang puntos ang lahat ng para sa ikalawang katanungan, ano ang layunin ng pagtataya ng kahinaan at kakulangan? Letter A. Suriin ang mga kahinaan at kakulangan ng komunidad na maaaring magpalala sa epekto ng kalamidad. Pangalawa, letter B. Tukuyin ang mga presipsa at kakayahan ng komunidad sa pagharap sa kalamidad. Letter C. Alamin ang mga posibleng panganib na maaaring mangyari sa isang lugar. At letter D. Tayanin ang posibilidad at epekto ng isang kalamidad. Itaas ang kasagutan.
pagtataya ng panganib. Letter B, pagtataya ng kriminal at kakulangan. Letter C, pagtataya ng kapasidad. At letter D, pagtataya ng dito. Ang tamang sagot ay letter D. Parehas lang yung tanong. Sa number 9, ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng mga aktibidad na may kaugnayan sa paghandang at indikasyon ng kalamidad maliban sa isa. Letter A, pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Letter B, pagpaplano ng mga evacuation center. Letter C, pagpapatayo ng mga flood control structures. Or letter D, pag-edukasyon sa mga komunidad tungkol sa disaster preparedness. Itaas ang kasagutan. Ang tamang sagot ay letter D. Ang nakakuha ng pinakataas ay ang Isa pong nagagala na may natutunan kayo o alam na ninyo kung ano nga ba ang nakaraang talakayan. Ngunit bago tayo dumako sa ating tatalakay ngayong araw, ay magkakaroon tayo ng isang gawain na tatawagin natin Pakibasa ang kwento ng pangkat isa. Ang mga mag-aaral ay nakatingin sa tatlong pangkat at kinakailangan sagutin ng grupo ang katanungan. Bibigyan sila ng pagkakataon na pumili kung give it or give it na may kaakibat na puntos. Kung sino ang makakakuha ng mataas na puntos ay mananalo. Malinaw ba ang ating panuto? Pakibasa ng pangkat dalawa. Bubuo ng tatlong grupo ang klase. Kinakailangan na sagutin ng grupo ang tanong. At pagkatapos ay pipili ng sagot. Sagot. Pagkatapos ay pipili ang grupo. Give it or give it! Pangkat tatlo, pakibasa. Give it. Sa inyo mapupunta ang puntos. Give it. Sa ibang grupo mapupunta ang puntos. Handa na ba kayo? Pwede tayong nag-iisa katanungan na magsisilbing yung aral kung ano nga ba ang tatalakayin natin ngayong araw. Para sa pangkat isa, sino ang maaaring sumagot? Ngunit bago pa na yun, ibibigay ko pala muna ang mga kinakailangan ng bawat grupo. Itataas nyo ang effort. Handa na ba ang pang-upgrade na Aguinaldo? Para sa unang katanungan, ano ang tawag sa listahan ng mga mahalagang gamit tulad ng pagkain, tubig, at gamot na dapat ihanda bago ang bagyo? Sagutin natin na katanungan. Emergency kit, tama ang kanyang kasagutan. Give it or give it?
pangkat isa o pangkat Muli, ang puntos na makukuha ng pangkat tatlo ay para sa pangkat tatlo. Pangkat tatlo daw tayo. Pakibasa ng pangkat tatlo. Ano ang mga pagkain na dapat ihanda kung may bagyo? Mahusay, mga delata o madaling iuwi o madaling kainin ang dapat dalhin kapag bago ang bagyo. Give. Pangkat dalawa inibigay ang puntos. Ilan kaya ang puntos ng pangkat dalawa? Para naman sa pang-apat, malibagong sasagot sa pangkat isa. Pakibasa ng pangkat isa ang katanungan. Ano ang tawag sa pagsasanay na ginagawa upang malaman ang mga tamang hakbang na dapat gawin kapag may linggo? Sagot? Equity, mahusay. Give it or give it? Give it. Ano ba? Pakalisa. Give it. Give it sa pang-5. Dalawa. Pangkat dalawa. Pinanabi ang nakuwang puntos ng pangkat dalawa. Kaya ba sa pangkat dalawa? Sino ang kaya sa pakibasa ng katanungan? Ano ang dapat gawin muna sa loob ng katawang gusali tulad ng sinahan kapag lumilindol? Huwag pong magpanik at magdakot. Mahusay, dapat tayo ay magdadak over and move kapag give it or give it. Give it. Ilan? Give it. Ilang puntos ang mapupunta sa pangalawang grupo? Para naman sa lahat. Ibasa na ba ang tatlo? Mahusay, kinakailangan nasa open area upang maiwasan namin ang dala ng peligro na
Yes, Kayla? Mahusay, bigyan natin siya ng 5 bagsak. Bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang unawain o alamin ang mga kalamidad tulad ng bagyo, sunog at lindol? Yes, Ara? Bilang isang mag-aaral, mahalagang unawain o alamin ang mga kalamidad tulad ng bagyo, sunog at lindol upang makaiwas o upang malaman natin ang mga dapat na o yung mga tamang hakbang na gagawin bago, habang at pagkatapos ng isang kalamidad. Nang sa gayon ay maiwasan natin ang malaking pinsala at masamang dulot nito sa bawat tao at ating mga ari-arian. Magaling, bigyan natin si Ara ng mahusay clap. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Basta soksay, mahusay. Okay, 1, 2, 3, go. Para sa katanungan sa inyong barangay, ano ang tatalakayin natin ngayong araw? Yes, Liza? Magaling, bigyan din natin siya ng Rupa May Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go, go, go. Todo na to. Okay. 1, 2, 3, go. Ayan, ngayon may tutuhan na kayo patungkol sa ating tatalakayin ngayong araw. Ngunit bago yun, magkakaroon tayo ng isang gawain na tatawagin natin malinaw. Para sa pangkat-1, ang inyong panulat, pangkat-2, at pangkat-3. Meron lamang kayo 2 minuto para tapusin ang inyong gawa. Maaari na simulan. Mag-uusap muna kayo kung ano nga pa ang ilalagay nyo sa ugat ng puno. Ilalagay nyo kung ano nga ba yung gusto nyong matutunan o gusto nyong malaman pagdating sa ating tatalakayin ngayong araw. Ito ang magiging lugar o ito ang magiging inyong palatandaan kung ano nga ba ang matututunan ko pagdating sa dulo ng
Mahusay, bigyan din natin ng palakpak ang pagkadalawa. Para mas ulit po ang ibulan, ang inyong naging sagot. Ang nilagay po natin ay mga dapat gawin pagkatapos ng kalamidad. Kasi po meron tayo kaninang bago, tapos meron tayong habang, kasi yung sa amin po ay yung pagkatapos ng kalamidad. Magaling din natin ang pagkatatlo ng ibang palakpak. Ano ang mahalagang hakbang na maaari ninyong malaman sa paghahanda tuwing may kalamidad? Yes, please. Dapat nga po natin na Ano yung mahalagang hakbang sa paghahanda sa kalamidad? isa po sa mga maaaring hakbang sa paggamit ng kalamidad, dapat po natin alamin kung sino nga ba ang mga opisyalis na dapat natin tawagan sa oras ng sakuna. Mahusay, bigyan natin siya ng ibang bagsa. Bakit naman mahalaga na meron tayong kaalaman sa paghahanda tuwing may kalamidad? Yes, Kenneth? Maiwasan po namin ang pagkakaroon ng malawan sa pinagulog sa mga bansa. Mahusay, bigyan din natin siya ng limang palakpak. Ngayon, idadako na tayo sa ating talakayan ngayong araw. Ngunit bago yun, narito ang ating layunin. Pakibasa ng sabay-sabay. Ang ating tatalakay ngayong araw ay patungkol sa paghahanda sa kalamidad. Ano nga ba ang paghahanda sa kalamidad? Yes, Am-am? Ang paghahanda po sa kalamidad ito po ay tumutukoy sa plano kung paano po mapapanina, mababawasan ang epekto ng mga sakuna. Magaling bigyan natin siya ng SFL Club. Alam niyo ba yun? Dito! Ito lang yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Share mo lang. Again, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Share mo lang! Dahil ang paghahanda sa kalamidad, ang layunin nito ay nakatuon sa pagligtas ng buhay na siyang pinakamalagang aspeto nito. Ito rin ay isang hakbangin na makakatulong sa mga tao sa loob ng isang komunidad na maging maayos sa panahon ng kalamidad. Dahil ang paghahanda sa kalamidad ay isang hakbangin upang mabawasan natin ang pinsala na epekto ng kalamidad sa buhay man ng isang individual, ng pamilya at lalong-lalo sa komunidad. Malinaw? Opo! Ikaw, Jen, ano ang pakiramdam mo tuwing may sakuna o kalamidad? Ang kinakabahan ko kasi medyo bago kami po sa lugar namin. So may mga barado ng mga kanya kung saan hindi nakakadaan ng mga yung COVID. Mahusay, bigyan natin siya ng 3 palakpak. Bakit kaya mahalaga na ang bawat isang mag-aaral ay may kaalaman pagdating sa anumang sakuna? Yes, Jessa? Para po handa po tayo na kaharapin yung mga sakuna na naranasan natin para din po makatulong po tayo sa ating Magaling, bigyan natin siya ng bongga black. Alam niyo yun? Bibo! Ito lang yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bongga ka dahil. Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bongga ka dahil! Ngayon ay maghinuhan na kayo tungkol sa kung ano nga ba ang nararapat na gawin tuwing at bago ang kalamidad o sakuna. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain
na kung saan nilalagay nyo at upang malaman ninyo kung ano nga ba ang mga nararapat na gawin na hakbang bago ang sakuna. Ito ay tatawagin natin Power of Thinking! Pakibasa ang paluto ng pangkat-3. Sa gawain ito ay isusulat ng bawat pangkat ang mahalagang impormasyon na nakatalaga nilang gawin. Meron lamang 5 minuto ang bawat pangkat upang tapusin ang nakatalagang gawain sa kanila at 2 minuto para sa kanilang presentasyon. Malinaw ba ang paluto, Written Aguinaldo? Opo! Para naman sa pangkat-1, pakibasa ang inyong gawain. Basahin at suriin ang nilalaman ng teksto. Gamit ang graphic organizer, palanggasin ang mga mahalagang impormasyon o konsepto na nagpapakita ng paghahanda sa bagyo. Magaling. Para sa pangkat-2, Tapos na dito. Basahin at suriin ang nilalaman ng teksto. Gamit ang graphic organizer, ilahad ang dapat na ginagawa na paghahanda sa sunog. para sa pangkat-3, Basahin at suriin ang nilalaman ng teksto. Ilahad ang ginagawang paghahanda sa lindol. maliwanag ba ang lahat ng paluto para sa bawat pangkat? Opo! Kaya kung gano'n, simulan na natin ito para sa pangkat-1, pangkat-2, at sa pangkat-3. Meron lamang kayo 5 minuto para tapusin ang inyong gawain. Magsisimula natin itong oras. Meron pa kayong 3 minuto at 47 segundo. Paano nyo ginagay ang inyong gawain? Pangkat-1, pakilagay rin sa unahan ng inyong gawa, pangkat-2. Pakilagay rin sa unahan. Kaya nang subo ang lahat. Okay, pakibasa ng pangkat-1. Pangkat-1, maaari nang simulan ang inyong presentasyon sa unahan.
Alisa, maraming simula ng inyong presentasyon. Okay, so, sa grupo, naiatas po na maglagay ng mga paghahanda sa bagyo. So, dito nilagay namin kung ano yung mga patigawin natin para masiguro din na may kaalaman at ligtas tayo sa panahon ng bagyo. Unang-una ay ang manood o makinig ng news sa radio at television. Dapat may kaalaman tayo kung kailan ba dadating ang bagyo, kung ilan ba yung kung ano walang susika nang sa gayon ay matatansya natin kung gaano kalaki yung pwede epekto nito sa atin o sa ating komunidad. Then, paghahanda ng emergency. So, mahalaga dito nang sa gayon ay prepared tayo at kahit sa panahon ng sakuna ay may makakain yung pamilya natin. And next is, talian or nagganang mabigat ang bubong. So, syempre, protection dito sa bahay natin kasi hindi pa rin mangyayari natin. Magiging safe yung bahay natin even after ng malapitan. Pagkailangan natin ng ibang palakpak ang mukhang matisa. Tunay na tama ang sabi ng ating reporter na kinakailangan na bigihanda tayo sa pagdating sa bagyo. Manood ng balita kung kinakailangan upang mabawasan natin ang epekto ng bagyo. Narito ang video presentation na dapat namin gawin tuwing may bagyo. Ano ang napansin nyo sa ating video presentation? Yes, Valeran. Diniscuss po yung sa video po yung kung paano maganda at habang at saka pagkatapos ng calamity. Magbibigyan natin siya ng 4 na palakpak. Ngayon naman, bakit mahalaga kaya ang paghahanda tuwing may bagyo? Yes, Aya? Para po mag-iinas po tayo sa oras na bumibig na yung bagyo. Para iwasan po yung mga kasama natin sa kainin. Mahusay, bigyan natin siya ng 5 palakpak. Dahil ang bawat pag-aaral na kinakailangan may sapat na kaalaman kung ano nga ba ang nararapat na hakbangin na gagawin tuwing may bagyo. Maliwanag ba? Oo! Lagi na tayo sa ikalawang grupo, pangkat-2. So, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nagmula sa kalawang grupo at ang naatas po sa aming gawain ay gumawa ng or maglahad ng mga dapat gawin
ay yung pagkasabay-sabay ng mga appliances na nakasaksak sa isang extension or saksakan. Dahil ang ganito to, let's say, sabay na nakasaksak ang ref, TV, sa isang, yes, puto, mag-overheated or mag-overheat siya. Ang hindi naman ay makilabaw sa fire drill dahil ang pakikilabaw sa fire drill ay nakakatulong sa atin upang magbigay ng kaalaman kung anong bungaba ang mga dapat natin gawin sa oras na mangyari ang isang sunod. Yun lamang. Bigyan natin ng magpalakpak ang pangkatalawa. Dati naman ang video na dapat natin panoorin upang makaiwas sa sunod. Dahil alam ko, ito ang gagawin ko. Narito ang mga dapat gawin para makaiwas sa sunog. Ang sunog ay sobrang makamunsala, kaya dapat natin natin ang mga dapat tandaan upang makaiwas dito. Iwasan natin ang octopus wiring upang hindi magka-overload. Kung ang outlet ay hindi init kapag ginagamit, huwag natin kalimutan ipasukin ang ito sa isang electrician bago muna gamitin. At tandaan, tulunin sa saksakan ng hindi ginagamit na appliances dahil nakapag-aayos ng bahay. Itago ang mga sumisikap ng metal tulad ng gasolina, pintura, phosphor at lighter sa tamang lugar na may tamang temperature at hindi doon sa maaamot ng pagkata. Gawin natin regular ang paglilinis at pagsusuri ng ating mga kalan at tangke ng LPG upang malaman kung may taga sa mga ito. Siguraduhin natin may fire escape plan sa ating bahay at alam ng buong pamilya ang mga pwedeng daanan kung sakaling magkasunog. Maglista ng manual ng ating gamit bahay, istasyon ng bumbero, pulis, ambulansya, at mga ahensyang pwedeng pinagulong sa panahon ng sakala o kalamidad. Ilagay ang mga numero sa ating mga cellphone o ipaskil sa mga lugar sa bahay na madaling makita. Ang paalala nito ay handog ng Knowledge Channel. Ayan, kung talagang ganoon ang bawat isa, ano kaya ang napansin yung dahilan kung bakit nagkakasunog sa isang tahanan o sa isang komunidad? Yes, Ira? Ang napansin ko po base po sa aking panonood ay ang dahilan po ng pagkakaroon ng sunog ay yung octopus wiring. Tapos dahil po nag-overlap po yung source ng kuryente, so may dahilan po ng sunog. Tapos ano naman po yung hindi tamang pagtatabi ng mga inflammable na materials like mga oil po. Ayan, mahusay. Bigyan natin siya ng mahusay clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Basta soksay, mahusay. Ayan, tama si Ira na kinakailangan natin hindi magkaroon ng buhol-buhol na saksak sa ating tahanan. Paano kaya natin ito naman maiiwasan? Yes, Patricia. Yun nga po, dahil po dun sa kaalala mo, dapat hindi na po tayo magsaksak ng maraming appliances po sa isang extension. Tapos po yung electrical na po, aalisin na tayo na para hindi magkaroon. Mahusay, bigyan din natin siya ng limang palakpak. Tama kanyang sinabi dahil kinakailangan natin na alamin kung ano nga ba ang dapat natin gawin tuwing may sunod sa ating komunidad. Para naman sa ikatulong pangkat, maaari nyo na iulat kung ano ang inyong pinagay sa ating organization. Ako po ay mula sa pangkat 3 na kung saan natasan kami na ilahad yung mga ginagawang paghahanda sa oras ng lindol. So dito, ilalarawan yung paghahanda sa lindol. Dito ay sinasagawa yung top cover and fall na kung saan ito yung mga tamang hakbang na dapat gawin sa oras na may sakuna kagaya nga ng lindol para malaman natin yung mga dapat natin gawin. Para rin makaiwas tayo sa mga maaaring bumagsak tulad na rin ng kable ng kuryente, mga puno, or yung mga bagay na makakasakit sa atin. Yun lang. Bigyan natin ng limang palakpak ang pangkat 3. Kaya kinakailangan natin makilahok sa mga equipment na ginaganap sa ating paaralan upang mayroon tayong sapat na kaalaman at upang maiwasan natin ang dala ng panganib ng lindol. Maliwanag? Ngayon ay mahihinuha na talaga kayo. Alamin na ang hakbangin na dapat gawin tuwing may kalamidad. Kaya ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain na tatawagin natin Festival of Talent! sa ibasa ang panalito. Mapapamili ang klase sa 3. Ang bawat pangkat ay
Pangkat, pakipresenta ang inyong gawa. Pangkat isa, punta na sa unahan. Angela! Maraming salamat Pangkat dalawa. Bigyan natin sila ng limang palakpak. Para naman sa mga alagad ng sini, paano na sila ng limang Rita ng Inaldo, bigyan ng isang bagsak. Pangkat tatlo, mga alagad ng sini, simulan nila ang inyong salamat. So mga kapatid, ito po ang pagsasagot sa halagang ng sini. Ito po ang inanda namin. Okay, mga bata, alam niyo ba ang ating gagawin kapag tayo ay nagkaroon ng lindol? Hindi po. Okay, ang ating gagawin ay ang mag-drop, over, and move. Kailangan pumunta tayo sa ating, pwede natin gamitin ang ating mga silya kapag tayo ay mag-drop at magtatago upang hindi mabagsakan ng mga langit. So ngayon, pag narinig niyo ang bell, ating gagawin ang ating Ayan mga bata, drop, over, and move. Okay, pagkatapos ng paggaling ay maaari tayong sumayo at humila isa-isa. Huwag magpapanik at tayo ay bababa na sa safe na lugar katulad ng ating fishing. At dito na po nagtatapos ang ininda namin. Bigyan natin ng limang palakpak Pangkat tatlo o mga alagad ng sini. Lubos akong nagagala na meron kayong natutunan kung alam niyo na ang mga hakbangin patungkol kung ano nga ba ang nagadapat gawin bago dumating ang sakuna. Ngayon balikan natin ang puno ng kaalaman na tatawagin natin ngayong Bunga ng Kaalaman. Binasa ang malugo. Ang maluto. Ito para sa pangkat isa, pangkat dalawa, pangkat tatlo. Isusulat na lamang dyan kung ano ba ang inyong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Malinaw? Oo! Simulan niyo na ang gawain, pero ngayong 2 minuto. Natutunan na ito na ang bunga ng inyong kaalaman.
natin ilagay ang bunga ng ating kaalaman sa puno na ating nasa ulan. Tapos na ba ang lahat ng pangmal? Okay. Meron ba kayong 4.7? Pumalakpak ang grupo ng tapos na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesalu. Pangkatisa, ilagay na ang inyong bunga ng kaalaman sa ating grupo. Hindi na kailangan paliwanag at babasahin ko na lamang ang inyong natutunan ngayong araw. Pangkat-dalawa, ilagay na din ang bunga ng inyong kaalaman. Pangkat-tatlo, ilagay na din ang bunga ng inyong kaalaman. Ayan, tapos na maglagay ang bawat pangkat kung ano nga ba ang natutunan nila sa ating aralin ngayong araw. Pero dito, maghahanda sa oras ng lindol, mga dapat gawin pag nagkaroon ng sakuna, umiwas sa mga bagay na maaaring bumagsak at makasakit, mga dapat gawin para maiwasan ng sunog, cover and hold, tanggalin ang saksak ng mga gamit na hindi ginagamit, no to octopus wiring, itabi ang malagang dokumento bago ang bagyo, natutunan suko ang iba't ibang paghahanda pagdating sa kalamidad, don't panic and regret. Maging handa sa anumang sakuna at paghahanda habang bago at ikatapos ng bagyo. Lubos akong nagagalak na lahat ng Greenland ay may natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Ngunit bago tayo magtapos, may inihanda sa sir na maikling susunod. Kumuha ng 1 sheet of paper. Okay na ba? Number 1. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga pangunahing layunin paghahanda sa kalamidad? A. Pagbaba ng bilang ng mga nasawi at nasugatan. B. Pag-iwas sa pagkasira ng mga alin-alian. Letter C. Pagbilis ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang bansa. At letter D. Pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa komunidad. Sagot? Okay, pangalawa. Pakibasa ng pangkatalawa. Ano ang pinakamahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa paghahanda ng emergency kit? A. Maraming mamahaling gamit. B. Mga bagay na makakatulong sa komunikasyon lamang. C. Mga pangangailangan para sa ilang araw tulad ng pagkain, tubig at gamot. D.
kaibigan. Letter A sa pamamagitan ng pagdadalo at pagkakalat lamang. Letter B sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa mga panganib at pagbabahagi nito sa pamilya at kaibigan. Letter C sa pamamagitan ng paghihintay lamang ng tulong mula sa mga komunidad. At letter D sa pamamagitan ng pag-iyak at pagreklamo sa mga magulang. Narito ang batayan ng pamumuwasto. Bilangin ang tamang kasagutan. Sino nakakuha ng 5 puntos? Mahusay. Lahat kayo ay nakakuha ng 5 puntos. Ito ay patunay lamang na meron kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Ngunit bago tayo matapos, may inihanda si Sir na takdang aralin pakipicturan ng Presidente ng klase. Yes, sir.